July 12 na at wala pa pong nai-transmit na papel o dokumento o yung ipinasang batas sa palasyo. Mahigit isang buwan na nga lumipas mga kababayan simula nung naipasa yung panukalang batas na iyon. At inaasahan nga ng marami, no, siyempre, after dapat itong sesyon 19 Congress, mga ilang araw, maitatransmit po yung papel o yung panukalang batas sa Malacanang. Para madesisyonan agad ito kung pipirmahan ba ito, hindi pipirmahan o ibibito kasi nag-aantay po ng resulta itong mga barangay official. Siyempre kasama dyan yung mga aspirant at ang mga sasali o kakandidato sa SK. Ngayon po, nahati na naman ang opinyon ng mga mamamayan dito sa nangyaring ito dahil wala pa nga daw na i-transmit na dokumento. Sabi nung iba ay wala na po yan kasi expired na yan at patay na po yung batas na yan. Kumbaga naging parang moro-moro na lang ito. No? Yung iba naman sinasabi, maglalapse in tulo pa rin yan. Kasi yung batas na panukala ay naipasa na eh. Kumbaga ay nag-adjourn na sila. So, pwede pa rin ito mag-lapse in tulo. Nagkakaroon po sila ng kanya-kanyang opinion kung ano na ba talaga ang mangyayari. Ngayon, paliliwanag ko sa inyo yung talagang pwede mangyari dito. Ito pong ipaliliwanag ko ay hindi saganang akin na ito po ay naaayon sa batas kasi nag-CP tayo bago tayo gumawa ng content para kumbaga hindi bias itong magiging ating explanation ngayon. No? Yun na nga, kapag hindi na-actionan ng Presidente sa loob ng 30 days, itong panukalang batas ay maglalapse at magiging ganap na pong batas. Hindi pa nga po natanggap eh. Ganito po kasi yan. No? Magsisimula po ang bilang ng 30 days once na matanggap na ito ng Presidente. Ayun po, hindi pa natanggap. So, hindi pa po nag-uumpisa bumilang ang 30 days. So, kung titignan natin ay wala pang magiging desisyon talaga magpasa hanggang ngayon. Wala namang pipirmahan. Diba? Wala rin namang ibibito. At wala rin maglalapse in tulo dahil hindi pa nga natatanggap ito ng Malacanang. Kung titingnan nyo mga kababayan, no, ngayon po ay July, August, September, October, November, December. So meron pang 5 months or 4 months bago dumating sa December 1, 2025 yung nakatakdang schedule ng BSKE. Meron na silang pinatupad na batas pero hindi pinadala. Maaring ito po ay delaying tactic. Hindi lang kasi tayo sigurado kung ano yung time frame nito eh. Kung hanggang kailan pwedeng ipadala o hindi yung isang panukalang batas. Malinaw sa sinabi ng speaker na wala pa po kami natatanggap eh. No? Pag once na matanggap namin yan, doon titignan kung dapat sang-ayunan or hindi dapat sang-ayunan. Wala naman pong na-discuss na sabi ko nga may expire yan kasi wala naman pinadala sa amin. Ibig sabihin may aksyon, merong mangyayari kapag ito ay naipadala na kasi inaasahan nga nila na yung batas na yun ay napatupad na pumasa na sa both houses. So inaantay na lang na matransmit. Wala pang transmittal, so wala pang desisyon na magaganap. At bilang presidente, siyempre alam niya na yan yung kanyang gagawin. Ilang buwan na lumipas at yung issue ng BSK na yan, dapat nang matutuldukan. No? Maaaring i-transmit ito ng Kongreso pag malapit na yung kanyang SONA sa July 28 na sa ganun, meron din po siyang mai-announce tungkol dito sa BSK. Kumbaga, meron siyang accomplishment hinggil dito sa BSK. Kumbaga, siyempre, dagdag sa papogi. Sa sinabi po ng speaker, kung babasihan natin yung kanyang pahayag, no, pipirmahan o hindi pipirmahan. So, dalawang sitwasyon lang. Pag pinirmahan po yan, approve. Tuloy na tuloy. November 2. 2026. At kung veto, hindi approve yun, sabi hindi pipirmahan. Ibig sabihin ay veto yun. No? Ibig sabihin po, no, pag binito, babalik yan sa houses at i-override dyan. Ngayon, tuloy na naman
matutuloy na naman talaga yung nakatakdang schedule na December 1, 2025. Ngayon naman, kung titignan natin yung lapse in tulungain, no, isang buwan na po mahigit ang lumipas, mukhang kung totoong hindi pa ito natanggap, di ba? Lumilipas na yung panahon. Baka pag dumating yung mismong araw na ito ay ma-receive na talaga, halimbawa lang, malamang meron ang gagawin agad dito si PBBM. Yun na nga, baka pirma na agad dyan or hindi pa pipirmahan yung lapse in tulo, magiging parang biglang naisang tabi. Diba kasi nagbabago ang sitwasyon eh. Yan po yung sinasabi natin nakaraan na hanggat hindi yan ganap na batas, marami pang pwedeng mangyari. Kung disapprove or veto naman, no, kasi magbubukas ulit yung 20th Congress sa mismong araw din ang SONA. Meron kasi nag-comment na papasok yan, no, tatawid pa yan sa 20th Congress. No? Posible po ba yun? Meron naman din po talagang posibilidad kasi July. Pero pag ilang buwan no? Sa tingin ba ninyo kayang habulin? O halimbawa Benito. Sa tingin nyo mangyayari pa ba yun? Or babaguhin pa ba yung batas na yan? Kasi mag-override nga, magbubutuan at least 2/3 ng majority para talagang ituloy ulit. Or dapat ng kanilang desisyon na kung tama yung kanilang panukalang batas na ito. Kumbaga kaya binalikan, disapprove. Yung isa naman, sa tingin ko naman ay tutuloy nila kung halimbawang ibito pa rin ito. Pero, bakit kailangan pang ibito kung alam din naman ni PBBM yung magiging desisyon pa rin nila kasi pinus nga nila ito ng pinus hanggat sa ito na ay pumasa na. So, posibilidad lang yon. Hindi tiyak yun. Mga 40% lang. Baka tatawid sa 28th Congress. So, hindi sigurado. Alright. Ayan po, na-explain na natin. No? Mag-uumpisa ang 30 days once matanggap na ito. Ngayon, ang iiwanan ko po sa inyong tanong, kayo naman po ang tatanungin ko para yung opinion ninyo maboses, maririnig. No? Pag dumating, pipirmahan o hindi pipirmahan. Ulitin ko, pipirmahan o hindi pipirmahan. Ilang buwan pa po ang lilipas. Okay, subscribe, share. God bless sa inyo lahat.